Simula noong digmaan sa Korea mga kapatid, nagkaroon na ng matinding salungatan ang North Korea at ang Amerika. Isa sa mga dahilan ay ang malawakan noong pagpinsala ng Estados Unidos sa lupang pinamunuan ni Kim Il-sung, ang lolo ng kasalukuyang pinuno na si Kim Jong-un. Sa kabila ng paulit-ulit na babala sa North Korea hinggil sa kanilang walang humpay na pagdevelop ng mga sandatang nuklear, hindi ito pinansin ng mabagsik na lider bagkus mas pinalawak pa nito ang kanilang nuclear capability. Sa pag-aakala ng Amerika at iba pang mga kaalyado nito na mapipigilan nila ang animoy walang puwang na pagdevelop at walang humpay na pagtitest ng North Korea sa kanilang mga nuclear missile, pinatawa nila ito ng napakaraming sanksyon subalit hindi ito pinansin ni Kim Jong-un. Makailang beses din noong sinubukang tawagan ng dating Pangulong Barack Obama ang supremo ng North Korea, subalit makailang beses din silang nabigo. Hindi rin umubra ang pakiusap ng dati ring Pangulo ng Amerika na si Donald Trump sa kanilang makasaysayang personal na paghaharap noon ni Kim Jong-un. Sa kanilang meeting, nakiusap si Donald Trump kay Kim Jong-un na sana ay bawas-bawasan man lang nila ang kanilang mga nuclear testing. Subalit pagkatapos noon, mapapansin na hanggang sa ngayon, tuloy-tuloy pa rin ang North Korea sa pagpapalipad ng kanilang ipinagmamalaking nuclear na mga missile na siya namang ikinabahala ng South Korea at ng Japan. Sa mga ginagawa na ito ni Kim Jong-un mga kapatid, walang duda na maraming mga bansa ang talagang nababahala. Kaya naman upang matigil na at mapigilang lumawak pa ng husto ang kanilang mga sandatang nuklear, isa lang ang pwedeng gawin, ang paslangin ang kanilang leader. Ngunit kung magaganap man na mawala ang isang Kim Jong-un, talaga nga bang magiging demokrasya na at animoy magiging isang paraiso na ang North Korea? At sino naman kaya ang posibleng magiging susunod na leader at ano naman kaya ang kanyang estilo ng pamamalakad? Ang Amerika mga kapatid ay hindi may pagkakailang patuloy na gumagawa ng paraan kung paano nila tuluyang mapapatigil si Kim Jong-un, lalo na sa mga ginagawa nitong pagpapalipad ng mga missile. Tulad nga ng sinabi ko sa nauna, maraming beses na nila itong pinatawan ng sanksyon. Subalit ang naging problema, hindi ito pinansin ni Kim Jong-un dahil ang naturang mga sanksyon ay sa mga mahihirap lamang umiepekto, hindi sa mga tulad niyang mayayamang nasa kapangyarihan. Kaya naman posibleng maghahanap ang Amerika ng panibagong estratehiya. Noong 2018, mayroong mga report na itong si Kim Jong-un ay takot na ma-assassinate. Isang patunay dito ang pagpapakita niya ng labis na seguridad noong summit meeting nila ni Donald Trump na ginanap sa Singapore. Pero teka lang mga kapatid, talaga bang magagawa ng Amerika na pumaslang ng kapwa nila world leader? Well, ang totoo, bago pa man ang tinatawag na Cold War, maraming beses na itong ginawa ng US hanggang sa nagkaroon ng isang executive order. Nilagdaan ito ni dating Pangulong Gerald R. Ford na naglalayong itigil na ang mga assassination operation ng US intelligence community, partikular na ang CIA. Ang batas na ito mga kapatid ay mas lalo pang pinagtibay ng sumunod ring Pangulo na si Ronald Reagan. Subalit bagamat sinasabing ipinagbabawal na ito sa Amerika, hindi naman ibig sabihin na hindi na talaga nila ito gagawin. Halimbawa na lang ang ginawa nilang mga hakbang sa Libya noong 2011 upang paslangin ng mismong mga Libyan people ang kanilang sariling leader na si Muammar Gaddafi. Ngayon mga kapatid, kung magkataon nga na mapaslang ng US itong si Kim Jong-un, ganito ang posibleng mangyari. Sa taglay na nuclear capability ng North Korea, maaring magdudulot lamang ng digmaan kung siya ay papaslangin. Ang bansang ito ay mayroong maraming mga nuclear missile na mayroong kakayahang abutin hindi lang ang mga karatig nitong bansa, kagaya ng South Korea at Japan, kundi maging ang Europe at Amerika. Kung magaganap man ang isang digmaan, hindi may pagkakaila na ang mga North Korean ay magkakaroon din ng matinding takot. Ngunit ang mga taong ito ay batid natin kung gaano na brainwash na mahalin ang kanilang pinuno. Halimbawa na lang noong pumanaw si Kim Jong-il, makikita mo ang mga tao kung gaano maglumpasay sa kakaiyak na kahit ang iba ay mukhang napilitan lang. Ngunit karamihan ay talagang labis din na nalungkot sapagkat ang mga taong katulad ng sa kanilang pinuno ay itinuturing din nilang isang mataas na uri. Kahit nasabihin natin mga kapatid na hindi maganda ang estilo ng pamumuno ni Kim Jong-un sa North Korea, marami pa rin sa mga tao rito at sa kanyang gobyerno ang talagang loyal sa kanya. Kaya naman ang isang hakbang na pag-assassinate sa taong ito ay sinasabing isang malaking giyera. So kung mangyayaring ma-assassinate nga itong si Kim Jong-un, sino naman kaya ang posibleng papalit sa kanya? Mayroong kapatid na lalaki si Kim Jong-un na may pangalang Kim Jong-nam na pinaniniwala ang kanya mismong pinatumba, kaya wala ng pagkakataon na sumunod pa ito sa kanya. Mayroon ding dalawang mga anak na babae si Kim Jong-un, subalit napakabata pa ng mga ito upang gampanan ang malaking responsibilidad bilang pinuno. Kaya naman maraming mga chismis na ang kapatid na babae ni Kim Jong-un na si Kim Yoo-jong ang papalit sa kanya.
Tulad kay Kim Jong-un, sinasabing isa ring unpredictable itong si Kim Yoo-jong. Kapag nasa bakasyon si Kim Jong-un, ang babaeng ito ang pumapalit bilang leader ng buong North Korea. Ibig sabihin kung sakaling mawala si Kim Jong-un, may malakas na kapangyarihan ang kanyang kapatid na gumanti sa pamamagitan ng kanilang mga nuclear missile. Kaya kung naniniwala ka na ang simpleng pagpaslang kay Kim Jong-un ang magiging susi upang maging demokrasya ang bansang ito, mukhang nagkakamali ka. Kung sakali namang ayaw i-take over ni Kim Yoo-jong ang pagiging pinuno, tuluyan lamang babagsak ang kanilang pamahalaan na magdudulot ng katakot-takot na civil war sa pagitan ng mga piling general at mga mahihirap na mamamayan. Matagal nang bumabagsak ang ekonomiya ng North Korea. Ito ay dahil sa mga ipinataw dito na mga sanksyon at ang malaking pondo na inilaan ng bansa na para sana sa mamamayan ay mas napupunta sa kanilang mga nuclear weapon. Ang kanila namang agrikultura ay hindi na lumalago, kaya kung magkakaroon ng civil war, tuluyan na itong babagsak at ang mga tao ay aalis ng North Korea at pupunta sa ibang mga bansa kagaya ng South Korea at China kung saan naroon ang maraming makakain. Bagaman kapatid, ang taong ito ay sinasabing isang diktador na wala talaga sa ayos na lider, ngunit makikita mo naman kung paano niya pinagbuklod ang North Korea at ang ideyang pagpaslang kay Kim Jong-un ay pinaniniwala ang magdudulot lamang ng mas matindi pang problema kaysa sa kasalukuyan. Napatunayan na rin sa kasaysayan na ang pagpaslang sa mga sinasabing diktador na lider ay hindi talaga isang magandang hakbang, halimbawa na lang sa mga bansang nasa gitnang silangan. Ikaw kapatid, anong masasabi mo kung sakaling papaslangin nga si Kim Jong-un? Para sa iyong opinion, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang video ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming salamat sa panonood, hanggang sa susunod na naman nating upload. Peace out!